You cannot fight what you don't acknowledge. The promises of God doesn't die with it. So anumang pinangako ng Panginoon sa iyong tatay, sa iyong nanay, sa iyong lolo at sa iyong lola, hindi porket wala na sila, patay na rin ang pangako ng Panginoon kasi the promise of the Lord still stands. Kasi madalas tayo nakafocus sa what do we wish we have instead of focusing on what we have. Tatandaan nyo to mga kapatid, ang supply nagsisimula hindi sa pinapangarap mong magkaroon. Ang supply nagsisimula sa meron ka ngayon. So ang tanong, bago tayo mangarap ng bago natin pangarapin yung dream car, at dream house, at dream job, ang tanong ng Panginoon, kulang ba? Opo, pastor what do you have? Hindi yung what do you wish to have, kasi lahat ng laman ng prayer request natin, what we wish we have. If we will just focus on what we want, and not work on what we have, ay hindi talaga tayo makakaranas ng pagpapala. Pastor, matagal ko nang gustong maging world-class guitarist. Kaso wala akong gitara ngayon eh. That's not, okay, you don't have the guitar. But what do you have? Time. You have time. Then practice. You have time. Kasi kahit meron kang world-class guitar, pero wala kang world-class talent, hindi ka magiging world-class guitarist. Come on, man. Go ask all your neighbors for empty containers. Get as many as you can. Go and close the door behind you and your sons. Pour olive oil into containers. Set aside each one when you have filled it. Interesting. Di ba, ang sabi niya, wala siyang kahit ano except yung olive oil. Pero instead na bigyan siya ng oil, bigyan siya ng provision, bigyan siya ng pera, ang binigay sa kanya, instruction. Pero hindi niya alam that the very thing that she had, God will use to multiply and turn her situations around. Minsan lang talaga mga kapatid, pag tinignan mo yung bahay mo at wala ka masyadong appliances katulad ng iba, minsan sabihin mo, blessed ba talaga ang buhay ko? Pero sa totoo lang, what you had right now, maaring gift yan, business idea, posibleng passion, o tiyaga, sipag, character. Alam niyo, mas madaling yayaman yung masipag kaysa sa mapera na kagad. Yung sipag na yan, gift ng Lord yan. Yung idea na yan, gift ng Lord yan. Yung meron kang idea for the next business na wala pang nakakagawa ever, pero takot ka kasi ikaw palang magsisimula. That could be an idea from God. If you don't have it, you don't need it. God knows exactly what you need. Hindi mahihinto ni Satan ang Diyos kung gusto kanya i-promote. Kapag ginusto ng Diyos na pagpalain ka, hindi ka maiki-curse ni Satan. No one can curse what God has blessed. At dahil hindi kayang nakawin ni Satan yung gift na ibinigay ng Diyos sa'yo, ang gagawin ni Satan, kukumbinsihin kanyang maliit lang yung meron ka para hindi mo magamit for the glory of God. Hindi mo mapakinabangan. Hindi niya kasi kayang nakawin, lalaitin niya na lang. Ikaw tuloy nagsiself-pity ka sa harap ng salamin. Di ko rin alam kung anong talent ko. Wala talaga ako. Meron ka. Binigay ng Diyos. Kinumbinsi ka lang ni Satan, hindi enough yung talent mo. Di naman ako kasing galing ng mga ibang mga world class na magluto. Magaling ka. Kinumbinsi ka lang ni Satan na walang pag-asa yung talent mo mag-succeed. So nagsinungaling siya sa iyo, pinaniwalaan mo. Na-scam ka. Wag nating i-despise ang small beginnings. Wag nating i-despise ang mga maliliit na bagay. Maraming church nagsimula sa isang Bible study na maliit. Wag niyo i-despise. Maraming negosyo nagsimula sa maliit. Wag niyo i-despise. Maraming nagtagumpay at nakapagtapos na meron lang maliit na resources para makapag-aral. Do not minimize what God wants to multiply in your life. God is not a God who thinks small. Ang Diyos, malaki. At ang plano niya sa iyo, malaki. At kapag nagpakita ang Diyos sa iyong sitwasyon, sinisiguro ko po sa iyo ang miracle mangyayari sa iyong buhay. Mga kapatid, let me just encourage you today. Pag nangarap ka, mangarap ka ng mas malaki sa diploma mo. Pag nangarap ka, mangarap ka ng mas malaki sa 1 million. Pag nangarap tayo, mangarap tayo ng mas malaki pa sa pangarap na pag naikasal lang ako, dream come true na. Maganda naman. Pero mangarap ka beyond just
getting married. Mangarap ka na ma-fulfill mo yung destiny na inilagay talaga ng Panginoon sa iyong buhay. Kasi God is willing to show you His ability to provide. Hindi mamumultiply ng Diyos yung hindi mo binubuhos. Hindi mamumultiply ng Diyos yung hindi mo ipinagkakatiwala. Nakadepende ang pagpapala at blessing ng Panginoon sa simbang ito sa Diyos mismo. Kaya huwag kang masyadong sip-sip sa boss mo at inaasahan mong siya mag-aahon sa hirap. Magugulat ka, akala mo, mahal na mahal ka niyan. Nagpapakamatay ka. Nag-overtime ka kahit walang bayad. Akala mo siya magpapayaman sa'yo at magbibigay ng resource. You should love your boss. You should respect your boss. You should submit to your boss. But they are not your source. Nagpapakamatay ka sa boss mo na hindi naman namatay para sa iyo. Si Jesus ang namatay para sa atin. We should respect them, but we should never compromise our faith just to do what they want. I believe that God will provide.